Welcome po muli sa aking YouTube channel at nagbabalik po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa patuloy niyo pong panunod ng aking video at sa mga sumuporta na patuloy na nag-subscribe sa aking channel. Maraming pong salamat sa inyo. Maging sa mga baser, maraming salamat din po sa inyo. Kung di dahil sa inyo ay hindi po tayo magkaroon ng mga views. So sa araw na ito ay nais ko pong batiin ang bawat isa ng blessed, happy New Year sa bawat isa. So naway masaya po kayo sa bagong taon na ito. So sa araw na ito, mayroon po tayong mahalagang topic at naway hindi po nyo i-skip ang video na ito at panoorin nyo po ako. Ang topic po natin ngayon ay about wiring diagram, auto-electrical and wiring diagram. Okay po? So sige po, tara! Po mga sir, auto-electrical po ang ating topic ngayon, and wiring diagram. So sa ELF and cars po tayo, light lang po tayo ngayon. So unang-una po ang ating tatalakayin ay yung relays, yung mga relay niya. Mayroon pong tinatawag na SPST, single pole, single throw, and SPDT, single pole, double throw. Mayroon tayong voltahe na 12 volts and 24 volts. Okay po. So ang ating relay mga sir, mga ma'am ay ito po yung ating relay o bus relay po kung tawagin. So ito pong 87, ito po 87, at yung sa gitna ay 87A. Ito po yung 87A. So ito naman po yung ating 86 at ito yung ating 85. At ito po yung ating 30. Ayan po yung ating mga connection nating relay. So, yan po yung ating relay. Next po ay, ang relay po natin ay itong 30 ay positive po ito. Connection niya positive. Ang 86 pwedeng sa susian. Ayan po, hayaan nyo pong i-explain ko po sa inyo ang ating relay. Yung 87A po, ito po siya, ay magkakonekta na po ito sa 30. Nakakontak na po. Pag sinuplayan po natin yung 30, mayroon na siyang contact. Ito po, nakadikit na po siya dito. So, pag sinuplayan yung 85, negative po ito. Yung 85 sa negative po ito. So, pag sinuplayan po natin ng negative to at mayroon na tayong positive, at ito namang 86 pwede nating ilagay sa ating accessories sa ACC o kaya sa on. So, yan po ang connection niya. So, itong 87A, dalawa po, ito po yung tinatawag, yung relay na ito ay single pole, double throw. So, ito pong 87, output po ito. Pag gumana po yung relay, lalabas dito sa 87. Itong pinaka-contact niya, aangat papunta rito. So, magko-contact ang 87. So, ang 87A ay nakakontact na siya. Kaya, sana po ay nakuha ninyo. Ayan po, yung ating size ng ating wire. Meron po tayong number 12, 14, 16, 18. So, ang number 12 po ay ginagamit po natin ito sa ating supply. Sa battery, papuntang alternator. Battery, papuntang ignition switch. Sa starter. So, ang ating 14 ay ginagamit natin ito sa ating signal light, brake light. At ang 16, ganun din sa ating backlight. Lahat ng mga linya natin sa mga gauges. So, yan po yung ginagamit natin. Ang 18 po ay pwede natin gamitin din po ito sa ating mga negative trigger, sa mga temperature, sa fuel. So, pwede natin gamitin ng 18 kasi hindi naman po kailangan ng malaki. So, okay po. At dito naman po sa ating fuses, meron po tayong 5 ampere, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30. Yan po yung ating mga fuses. Next po, pupunta po tayo sa ating starting system. So, ang una po nating ikokonekta ay yung ating susian. Ito yung ating ignition switch.
battery, relay, and starter. Ikukonekta ko na po yung ating susian. From battery, positive, dadaan sa fuse 40 amperes, papunta sa ignition switch supply battery. Next, ang aking fuse, kukonektahan natin ang ating relay from positive, daan sa fuse 25 amperes, connect natin sa 30. Ayan. Then, ang ating starter, ito po yung starter natin. Pag start po natin ang ating susi, magkaka-power, daan natin sa fuse 25 amperes ulit. Then, punta natin dito sa 86 ng ating relay. And then, ang ating 85 ay naka-ground na po to. Dahil na nagkaroon na ng power ang 30 at ang 86, ini-start na natin. Pa-power up na niya. Lalabas na ang ating power sa 87. Papunta na po sa ating solenoid. Pipitik natin solenoid. Subalit hindi pa po siya aandar. Kailangan pa nating linyahan from battery. Ito yung malaking cable ng battery. Nakakabit po yan sa solenoid, yung malaking terminal na bolt. Ating body ground natin sa ating starter, automatic na po ito. Body ground na po ito. So magkukontak na po siya. Okay? Yan po, i-connection na po natin ang ating headlight. So from battery, kailangan meron tayong fuse. So dito sa positive papunta dito sa fuse. Kukoneksyon na natin yung ating susian. 40 amperes po ang nito, fuse. So, idadaan ko po ang ating headlight sa ating accessories. Ito po yung ating ACC. So, dito ko po ililinya. Ayan. ACC. Dito po sa 85 ng relay. Ganon din sa kabila. 86 po pala. Ito yung 86 ng relay natin i-connection ng ating linya. So, next po ang ating lilinya tayo sa battery. Ayan. Tapos, kukonekta natin dito sa ating 30. Ayan po. Kailangan din po may fuse yung galing sa ACC papunta dito. Nilagyan ko siya ng fuse 15 amperes. Ayan po. So next, sa positive ulit. Sa 30 ulit. Connect natin dito sa isang relay. Ayan, kompleto na kanyang connection. So ang ating 85 dito sa taas, manggagaling sa switch natin. So unahin natin yung ating low papunta sa 85. Ayan. So, gagana na ang ating 85. Pipitik ng relay, magpa-power up na sa 87. Papunta na sa ating headlight. So, ang headlight po natin ay tatlong terminal po ito. Ito ilagay natin sa ground. Ito yung ating isang linya. Dito lagay din natin sa ground. Tapos, tatlong linya yan. Ayan po. Tapos, pagsamahin lang natin yan. So, gumana na po yung ating, lagay natin ito yung ating low. Next, ang ating high. Pag unang ating switch sa high, dito ko siya padadaanin. Papunta naman sa kabilang relay. Ayan. Dito sa ating isang relay. So, mayroon na siyang supply na ground. Pipitik ng ating relay, magpa-power up na. Lalabas ang kuryente sa 87. Papunta naman po ito sa ating high. Ito yung ating high.
So, ayan. Iano lang natin. Pagsamahin lang natin. Ayan po. Okay. Umilaw na po siya. Ayan po. Ito naman po yung ating park light. So, unang-una po yung ating connection sa ating susian. Ito yung ating susian. Ignition switch, battery, fuse, relay. Ito yung ating ilaw, park light at plate light, switch. So, connection natin ulit sa susian, sa battery. So, idadaan ko po ang ating park light sa ECC para pwede ko pong patayin. Pag naka-off ang susi, hindi gagana ang ating park light. Pero sa original po ng kotse ay nakarikta na po kasi saradong-sarado naman po ang kotse. So, dito, linya ako papunta sa fuse. 15 amperes lang po ang ating fuse. Papunta sa dito sa 86. Ito po dito sa 30 constant na may kuryente po siya. So ang ating 85 ay galing sa ating switch. Pipitik na yung relay, magpa-power up na, lalabas sa 87, papunta na to sa ating park light. Ayan. Ground lang po yan. Gaground lang natin yung kabila. Ayan po. Okay. At ito yung ating plate light. Series lang natin yan. Ground lang din yung kabila. Ayan. Okay na siya. Ito po yung ating brake light. So ito yung ating switch. Ito yung ating relay, battery, ignition switch. Ito yung ating brake light. So ang brake light po ay nakakabit po ito sa pedal. At meron po itong lumulubog na nakausli. Pag natamaan po ng pedal to, lulubog siya. Pag lumubog siya, walang contact. Pag nakarelease, magkakakontak siya. So, sa mga kotse po, ay wala na pong relay. Sa mga truck po, ay may relay po ang ating brake light. So, unahin ko po sa kotse. So, sa kotse po ay ganito lang po. Idaan natin sa accessories para pwede siyang patayin. Pero sa kotse po ay lang siya, nakarikta na po siya. Ayan ang fuse natin, 15 amperes. Ilagay natin sa dito po, connection sa switch. So, pag unang ACC gagana, dadaan sa fuse. Ito yung ating connection sa ating ignition switch. Ayan po. So, napakasimple lang. Pag inapakan ng pedal, aangat, magkakapower to. Pupunta po sa ating brake light. So, yung kabila nito, ground lang. Ganon din sa kabila, ground. So, gagana ng ating brake light. Ganon lang kasimple. Pero kung idaan natin sa relay, ay ganito po. Pag idaan natin sa relay, ganito pong mangyayari. So ito, ilagay natin dito sa 86. Ayan po. Tapos, maglalagay tayo ulit ng fuse. Another fuse dito. Papunta naman sa 30. So, may supply na siyang 30. Ngayon po ay may negative na rin siya. Lalabas na sa 87. Itong 87 na ito, papunta na sa ating brake light. Ayan po, papunta na sa ating brake light. Ito, naka-ground na ito. Ayan. Ayan na po. Next, punta tayo sa ating backlight. So, paano natin i-connect ang ating backlight? Una-una po ay
from positive. Konekta natin sa susian. Ito yung ating susian, fuse. Fuse ulit. So ilagay natin sa on ang ating backlight. Pag on po ng susi, magkaka-power. So tatakbo dito sa fuse. Ayan. So ikokonekta po natin dito sa ating switch. Ayan. Then fuse ulit from battery daan sa fuse. Ikokonekta naman natin sa ating relay sa 30. Ayan. Then ang ating switch, kabilang paa ng ating switch ay ating ilalagay sa ating lalagay natin sa 86 ng relay. Ayan. Then, naka-negative na po ito. So, nagpa-power up na ang ating relay. Lalabas na sa 87 ang power. Ayan. Papuntahin na natin sa ating backlight. Then, pagsamahin lang natin. Yung kabila nito ay ground lang natin yan. Ganon din dito. Ground lang natin. So, umilaw na po yung ating backlight. Yan po. Bakit po di gamitan natin ng relay? Kasi sa mga truck po ay maliwanag po masyado ang kanilang mga backlight. Mga halogen po ang gamit. Ngunit kapag mga kotse lang po, kahit yung original na ilaw, kahit wala na pong relay. Okay? Kung ko po pala, di ko po napaliwanag ang ating backlight. Ang ating backlight ay nakakabit sa ating transmission. Ngayon po, ito po pag nakakabit sa transmission ay meron po siya parang bulitas. Pag natamaan po yung bulitas, nadiin siya, ay gagana po yung ating backlight. Dalawang klase po ang function ng backlight. Mayroong pa diin at mayroong pa release. So, ganun po yun ang function nating backlight. Okay? Iko-connection na po natin ang ating horn. Dito po sa una po, mayroon na tayong supply sa ating ignition. Idadaan ko po ang ating horn sa ating accessories para pwede siyang i-off. Pero sa kotse po ay nakarikta na po siya. Pero depende po sa atin. Mas maganda idaan natin dito sa accessories. Magagaling po sa accessories ay pupunta po tayo sa ating relay. Dito po sa 86. Ngayon po ay lilinyahan ko na ng positive ang aking 30. Fuse po ito. 15 ampere. Papunta sa 30. Then, ang ating 85 manggagaling sa switch ng ating horn. Ang ating horn dito sa 85, itong manibela natin, naka-ground na po yon. Pag pinindot natin, may contact point dito. Magko-contact yung contact point na yan. Pag diniin natin, magkaka-ground ito. So, tatakbo sa 85. Then, lalabas sa 87. Papunta na sa ating horn. Ayan, si-series lang natin na ganon. Naka-negative na po yung kabila. Ganon din dito. Ayan, gumana na yung ating horn. Nilagyan ko siya ng fuse. 15 amperes din. Okay. Ngayon, kukonekta na po natin ang ating pag-light. So, dito sa positive, lilinyahan ko yung ito yung ating ignition switch. Lilinyahan ko yung ating ignition switch. Nalagay ko dito ng fuse. Ayan. Then, idadaan ko yung ating pag-light sa accessories. So, manggaling sa accessories, pag ilagay natin ang ating susi sa accessories ay magkaka-power. Pupunta dito sa fuse. Then, ilalagay ko yun sa ating switch. Ang kabila ng ating
switch ay ilalagay ko ito sa ating 86 ng relay. Then ang ating 30 fuse uli. Ayan. Kukunik natin sa 30. Ayan. So, magkakaroon na ng power ang ating 87. Pagsamahin lang po natin yung dalawang 87 na yun. Ayan. Pupunta na yun sa ating pag-light. Kukunik lang ako dito. Then, ground na po to. Ground din po sa kabila. Okay? Gumana na po yung ating pag-light. Ayan mga sir, maraming salamat sa inyong panood na aking video. Mga sir, mga ma'am, salamat po sa inyong panonood na aking video at sa patuloy na suporta. At naway mayroon po kayong napulot, natutunan sa araw na ito. So kung ngayon ka pa lamang nakapanood ng aking video, please share, like, and subscribe. And pindutin mo na rin ang notification bell upang ma-update ka sa mga bagong video na aking i-upload. So maraming salamat and God bless po sa inyo. Bye-bye.